Okay, punta na tayo sa ating detailed kidney function. Number 1 is the renal blood flow. As the name implies, blood flow inside the kidneys. Remember, ang kidney ay nagpipilter ng blood, tama? Kaya dapat may mga blood vessels dyan or blood flows. At meron din ditong sequence or pagkakasunod-sunod. Lumabas muna tayo ng nephron na yan. Ito ang makikita mo. Itong nakaturo na ito, this is called the renal artery. It carries the blood that goes inside the kidney, or in short, blood in. May tanong ako sa'yo, my friend. What type of blood is transported by the renal artery? Is it the filtered or unfiltered blood? Naku, wag ka na mag-isip. Siyempre, unfiltered. Hindi pa naman nafe-filter ng kidney yan, therefore marumi pa ang blood dyan. This renal artery will now enter the kidney and forms smaller branches called the interlobular artery, hanggang sa itong mga artery na to ay mag-form pa na smaller branches called the arteriole. Okay? Pag sinabing arteriole, it means small artery. And the first arteriole here is called the afferent arteriole. Para madaling ma-remember, A, afferent, A, approaching, or pwede ring entering. Ito yung arteriole approaching the glomerulus. Okay? Number 3 na tayo, glomerulus. Remember, ang glomerulus ay capillary din siya or blood vessel. Nagpo-flow ang blood dyan. And remember, dito nagaganap ang filtration ng plasma. Tama? Yung plasma can pass through the glomerulus. Ayan. Tapos yung mga cells cannot pass through it. Tama? Ano mangyayari dyan? They will just exit the glomerulus via this blood vessel called the efferent arteriole. Pag sinabing afferent, approaching. Tama? Ano naman yung efferent? Exiting or leaving. Ito yung arteriole exiting the glomerulus. Next, itong efferent arteriole will form several branches called the peritubular capillaries. Number 5 na tayo. Himayin natin ang word na yan. Meron siyang prefix na peri. Ano ba yon? It means surrounding, nakapaligid or palibot. Tubular, renal tubules, then capillaries. So ano yon? These are the capillaries surrounding the renal tubules. Yung color red dyan, yan yon. Okay? Ang tanong, why do we have capillaries surrounding the renal tubules? Bakit magkatabi yung dalawang yan, yung tubule tsaka yung capillary? For decoration lang ba yan? Minention ko last time, di ba? Dito nagaganap sa area na ito ang dalawang functions ng kidneys. Yun ay reabsorption, pabalik ng blood yon, at secretion, papunta sa tubule then tapon sa urine. Okay, next na tayo. Number 6 is the vasa recta. Sir, ano yun? Basically, capillaries pa rin po yan, but they are located here in the loop of Henle. Same purpose then for reabsorption ng mga substances. Kung babasahin mo sa book, yun po yung tinatawag na counter-current mechanism o yung selective reabsorption ng mga substances. Read our books na lang for more information, pero ganun siya basically. Then after that, itong blood natin will exit this kidney via the renal vein. Yan, yung color blue na ito yung renal vein. It carries the blood that exits the kidney. Babalik na po yan sa ating systemic circulation. I have a question again, my friend. What type of blood is transported by the renal vein? Is it the filtered or unfiltered blood? Huwag ka na mag-isip. Siyempre filtered. Bakit? Kasi nga na-filter na ng glomerulus yung blood mo. Yung mga basura, yung mga waste, tinapon na yan sa urine. At yung blood natin pagbalik sa katawan natin, malinis na yan, filtered na yan. Just like I mentioned earlier, kapag kailangan ba, syempre ikip yan. Pag hindi na kailangan, itapon na yan sa urine. Okay? Alright, take note of this, my friend. Tinanong dati, ano din yung normal renal blood flow in a ml per minute? It's 1,200. Remember, nakalagay dito ay total, it means 2 kidneys na ang pinag-uusapan dito. Remember, kalahati ng whole blood natin ay plasma, tama? Therefore, ang plasma flow is approximately kalahati ng blood flow, 600 to 700 ml per minute. But remember, ang board examiners, tricky po yan. Pwede nilang gawing question ay ganito, what is the normal renal blood flow in ml per minute for each kidney? Uy, pag per kidney ang pinag-uusapan, kakalahatiin mo ba ang mga values here? Magiging 600 na yung blood flow per kidney at 300 to 350 naman sa plasma flow per kidney po yun. Okay, so papasahin maigi ang question kung per kidney ba or total ang pinag-usapan. Okay, and we are done with the renal blood flow. Alright, punta na tayo sa ating next function and that is the glomerular filtration. Sino ang bida dito? Walang iba kundi si glomerulus. Ayan. Our glomerulus is also a capillary. Approximately 8 capillary lobes sort of. Kung bibilangin mo to, mga 8 yan. And this is enclosed within the Bowman's capsule.
If you will check your handouts, ang glomerulus daw ay may tatlong barriers. Yung first layer, ito yung capillary endothelium. Pinaka-wall yon ng blood vessel. Ayan. Tapos yung second layer, ito naman yung tri-layer basement membrane. Tatlong layers yan. Yan yung may mga rara, lamina densa, interna, externa. Yan. Tapos yung third layer, ito yung mga podocytes. Sa renal disease, pag-uusapan natin yung mga podocytes na yan. Tinanong ng board exam pa dati, ano to yung part ng nephron that resembles a sieve or sheave? Alam mo ba yung sheave na yon? Ito yon, sa lansya. Nagluluto ka ba ng instant pancit canton? Di ba yung noodles, lagyan mo muna ng kumukulong tubig, babad for 5 minutes, then i-drain mo yung noodles, ilagay mo siya dito sa sieve na ito. Kasi pag hindi mo dinrain yung water, magiging lomi or mami ang kakainin mo. So ganyan ang glomerulus. Isa siyang sieve or sheave. Siya rin po yung working portion of the kidney kasi siya mismo yung nag-filter. Yun ang kanyang function, filtration. In your handouts, may makikita ka dyang box na may picture ng glomerulus. Magsusulat tayo inside that box. At kung ano yung itsura sa ating PowerPoint, ganyan din dapat sa notes mo para saktong-sakto. Sabi daw, our glomerulus is a non-selective filter. When we say non-selective, ano yun? Hindi siya maarte. Hindi siya choosy. Anything can pass through that. Yun nga lang, meron tong limitation. Ano yun? It can filter plasma substances with a molecular weight of less than 70,000 daltons. Kapag ang laki or bigat ng isang bagay ay less than 70,000 daltons, it can easily pass through the glomerulus. And vice versa, pag sobrang laki naman, syempre hindi kasya sa glomerulus. Now, I will give you 5 examples ng mga plasma substances na mataas sa ating blood. Ayan, sulat mo po yan sa iyong handouts. Okay, 5 lang. Salts, water, amino acids, glucose, and urea. Pwede mo nang isagad sa baba ang urea kasi wala ka nang isusulat below that. Pero magtira ka ng space dito, my friend. Okay, I will not tell the molecular weights anymore of these substances kasi hindi naman mahalaga yon. Basta sila ay maliit. Since these 5 are small substances, they can easily pass through the glomerulus. Kasyang-kasya kasi nga maliit sila, tama? Once na ma-filter na ng glomerulus ang plasma natin, ang tawag na dyan ay glomerular filtrate. Sir, ano po yan? Basically, yan po ay plasma filtered by the glomerulus. Plasma din yan, my friend. Okay? According sa mga books natin, ang specific gravity ng glomerular filtrate is approximately 1.010. Yan din daw ang specific gravity ng ating plasma. Etong value na ito ay nababago po yan. Depende sa book na ginamit mo. Pero follow mo na lang si Strassinger. 1.010 yan. Okay? And our glomerular filtrate should not contain proteins like albumin. Ganun pala ang glomerular filtrate. Plasma siya without albumin. Now, I have a question, my friend. Why is albumin absent in the glomerular filtrate? Ba't siya wala dyan? Does it mean ba na albumin cannot pass through the glomerulus? True or false? Albumin cannot pass through the glomerulus. Tell me, true or false? Of course, true. Kaya nga wala sa filtrate, ibig sabihin, hindi siya napifilter ng glomerulus. Ang question, why? Bakit hindi siya napifilter ng glomerulus? Ay sir, common sense naman. Ang albumin ay protein. Ang protein ay malaki, therefore it cannot pass through the glomerulus talaga. Yes, may point ka dyan, pero alam mo ba, my friend, na ang albumin daw has a molecular weight of approximately 69,000 daltons. In other books, 66,000. In other books, 67,000. Sa iba naman, 69,000. So para madaling ma-remember, yung favorite number mo na lang, 69,000 daltons. Ayan. Okay, may tanong ako sa iyo, my friend. If our glomerulus can filter plasma substances with a molecular weight of less than 78 daltons and albumin has a molecular weight of 69,000 daltons, based on size, can albumin pass through the glomerulus? Of course. Kasyang-kasya naman siya. Pero ang tanong, why is it still not filtered by the glomerulus despite of its molecular weight na kasya naman? Oh, paano yan? Ay sir, studios ako, nabasa ko yung Strassinger from cover to cover. Sabi daw doon, ang glomerulus daw ay meron pa isang karakteristik, yung kanyang mga electrical charges na negative. Yes, at ang tawag dito ay, yes, tama ka dyan, shield of negativity. Wow, so siya lang glomerulus, may shield siya. Shield of negativity. Ano naman kung may shield? So what kung may shield of negativity? Remember, my friend, na ang albumin at physiologic pH is also negatively charged. Basic. If two objects have identical charges, what will happen to them? Will they repel or attract each other?
Siyempre, repel. Yun ang reason kung bakit si albumin kahit kasya naman sa glomerulus, still cannot pass through. Why? Kasi nire-repel siya ng glomerulus because of this shield of negativity. Para sila negative on charge kaya hindi sila magdidikit. Kung meron mo makapass through that, in very small amount lang. Tapos marireabsorb din ng iyong renal tubules. So generally, albumin is not excreted by the kidneys. Okay? Feeling ko sasabihin mo sa akin to, ay sir, studious po ako. Nabasa ko po sa Strassinger, renal function na topic. Ang albumin daw ay positively charged. Tapos sabi mo ngayon, negative ang charge. Oh, nako, mali-mali tinuturo mo, Sir Errol. Hindi mo ba nabasa sa isang topic ng Strassinger, renal disease nephrotic syndrome na alagay doon ay negatively charged naman si albumin? O paano yun? Kinontra na Strassinger yung sarili niya. Sa isang chapter, positive to. Sa isang chapter, negative to. Ano ba talagang charge ng albumin? Better mag-check ka sa ibang libro. Ang albumin talaga ay negatively charged yan. Sa 7th edition ng Strassinger, corrected na po yan. Negative na ang nakalagay doon. Yung may conflict ay sa 6th edition. Pero alam mo ba na ang albumin pala ay pwede maging positively charged? Yes, only when the pH is below 4.9. 4.8 pa baba, doon siya magiging positive. Ang tanong, ikaw ba na tao, pwede ka ba magkaroon ng blood pH na 4.8? Naku po, hindi ka na aabot dyan. Patay ka na po niyan, my friend. Ano bang normal pH? 7.40. Umabot nga lang ng 6.8 ang pH mo, mamamatay ka ni. 4.9 pa kaya, therefore that will never ever happen. Ang albumin at physiologic pH is always negatively charged. Okay, balik tayo dito. Salts, water, amino acids, glucose, and urea, they are all filtered by the glomerulus. Papunta na ngayon sa tubule. Ano yung pinakadulo niyan? Palabas na yan sa urine, tama? Ang tanong, are we going to remove this fiber right away? Tapon ba yan agad? Not yet. Why? Because we still need them. At dahil dyan, meron pa tayong isang function, and that is the reabsorption. Okay, basahin ko lang muna yung mga nandito. Sabi daw, si PCD daw ang major site ng reabsorption. Nakalagay yan sa notes mo, meron dyan mga keep in mind. Approximately 65% of reabsorption of substances happens in the PCT. At ito yung mga nare-reabsorb niyan. Balikan natin yan mamaya. Okay, pakisulat muna dito yung threshold for glucose. It is 160 to 180 milligrams per deciliter. Mamaya din pag-uusapan natin ang threshold na yan. Kung ano ba talaga yan. Okay? Now, using this illustration, pag-uusapan natin ang tubular reabsorption. Nabanggit kanina yung 5, salts, water, amino acids, glucose, and urea. They are all filtered by the glomerulus, tama? Ano bang kasunod ng glomerulus? Renal tubule na, kaya i-write mo lang yung 5 yan. Okay, salts, water, amino acids, glucose, at urea. Okay, this 5, especially itong first 4, they are all essential. Kailangan natin yung mga yan. Ang tanong, itatapon ba yan agad-agad? Not yet, especially when they are low. Tandaan, kapag kulang sa katawan natin, syempre hindi mo yan itatapon, kundi i-reabsorb, ibabalik sa katawan natin. Okay? First, salts. There are several salts in our blood, but I'll give you only one. Sodium. Ayan. For example, meron ko daw hyponatremia. Ano yun? Mababa ang sodium mo sa blood. Magtatapon ka pa ba ng sodium kung ganon? Of course not. Therefore, in cases of hyponatremia, itong sodium na nasa kidney will just go back to our blood. Ayan. But before that happens, meron munang hormone na tumataas that regulates sodium reabsorption. Ang tanong, ano iyon? It starts with the letter A. Yes, yan ay aldosterone, hindi muna ADH, my friend. Okay? Next is water. For example, you are dehydrated. Magtitipid syempre ang katawan mo sa tubig. Anong gagawin ng kidneys dyan? This kidney will reabsorb this water back to our blood. Okay? But before that happens, meron mo ng hormone na tumataas dito that regulates water reabsorption. Ako nasa sagot, ADH yon. Next, amino acids. Kapag normal ang level ng amino acids sa ating blood, these are completely reabsorbed back to our blood. Kasi nga po, normal naman ang level. Kung hindi man completely reabsorbed, almost completely reabsorbed. Okay, next is glucose. Ito ay kakaiba kasi meron siyang tinatawag na renal threshold. Nasulat mo na yan, huwag mo na yung isulat ulit. Okay? Ano ba yan, sir? Yung threshold na yan, palagi ko nababasa sa mga books yan. This is the plasma concentration of a substance at which tubular reabsorption stops. Okay? Ganito yan, my friend.
Di ba ang threshold per glucose is 160 to 180 mg per dl? Kapag hindi mo pa nare-reach itong threshold na ito, for example, ang blood glucose mo ay 159 pababa, anong mangyayari sa glucose na na-filter ng kidney? They are completely reabsorbed back to our blood. Bakit? Kasi hindi pa nga umaabot dun sa threshold. So, ganun yung threshold, ha? Next, urea. Approximately 40% of urea is reabsorbed by the kidneys. Ayan, na-fill upan na natin yung left side. Dito pa lang sa part na to, meron tayong 5 na itanong dati sa boards. Don't you worry kasi yung mga sasabihin ko ay nasa handouts mo lang, hahanapin mo lang. Unang tanong dati, what is the major site of reabsorption? PCD, okay? Next question dati, majority of sodium is reabsorbed in what part of the nephron? PCD pa rin yun. Third question before, glucose is reabsorbed in what part of the nephron? Sa PCD pa rin yun, my friend. Next, ika-4 na question. What are the substances reabsorbed by the PCT? Naku, marami yan, my friend. Para madaling ma-remember, nakabuo tayo ng palatandaan dyan. Yun ay SWAG-U. Ano yun? Yan no, salts, water, amino acids, glucose, at urea. At ikalimang question before, favorite nila yan dati. What is the renal threshold for glucose? It's approximately 160 to 180 milligrams per deciliter. And don't forget to study yung mga keep in mind sections sa handouts mo. For example, yung descending loop, ano lang ang nire-reabsorb doon? Water, for example. Para tandaan nila, D for dam. Ang dam ay nagkokolat ng water. Tama. Tapos yung ascending loop of Henle, nagre-reabsorb ng asin. Kaya tinatawag siyang ascending loop of Henle. Palatandaan nila yun. Kasi nga, asin lang ang nare-reabsorb daw doon. Okay? For more information, check mo na lang po yung handouts mo. Hindi naman pwedeng walang laman itong urine. Of course, nagtatapon din tayo. Lalo na mga excess. Di ba may kasabihan na lahat ng sobra ay masama? Therefore, yung mga excess dito ay itatapon sa urine. O balik tayo sa salts. For example, meron ka namang hypernatremia. Mataas ang iyong sodium sa blood. Anong gagawin ng kidney sa excess sodium? Of course, itatapon yan sa urine. But before that happens, what will happen to aldosterone first? Mag-increase or decrease? Of course, decrease. Ayan. Pag mababa ang aldo, ihi ng sodium. Next is water. For example, inom ka ng maraming water. Masama rin to ang sobrang daming tubig sa katawan kasi pwede maka-high blood yan. So in cases of excessive water intake, to maintain the normal blood pressure, itong water from the kidney ay itatapon yan sa urine. But before that happens, what will happen to ADH first? Mag-increase or decrease? Of course, decrease. Therefore, kung mababa ang ADH, ihi ka ng ihi ng ihi ng ihi. Alam mo yan. Next is amino acids. Since they are completely reabsorbed back to our blood, dapat walang amino acids sa urine. Kung meron man, in very small amounts lang. Nag-a-appear lang tong amino acids kapag excess yan sa ating blood. For example, in metabolic disorders. Next is glucose. Eto na. Sir, kailan po ba nag-a-appear ang glucose sa urine? Once na ma-reach mo na or mag-exceed ka pa sa threshold na ito. For example, ang blood glucose mo ay 160 na or 180 or 200, basta lumagpas or umabot dyan, what will happen? This excess glucose will begin to appear in urine. Doon ka lang iihi ng glucose kapag umabot na or lumagpas pa sa threshold na yan. So parang lumalabas yung threshold will serve as cut-off. For example, oy, nag-160 na ang blood glucose mo. Yung excess glucose mag-a-appear na yan sa urine. Oy, hindi pa umaabot sa cut-off. Eh, di-reabsorb yan lahat, pabalik sa blood. So ganun yung threshold, okay? Next, urea. Ang dami ko nang sinabi. Ikaw naman ang sumagot. Kung ang urea ay 40% reabsorb, ilang percent niya nang na-excrete? Oy, basic math, syempre, 60%. Ayan. Nakompleto na po yung ating isusulat dito sa ating reabsorption. Okay, there are two hormones mentioned here. We have aldosterone and antidiuretic hormone. They are discussed in your clinical chemistry in detail. Sa CM ay daanan ko lang ng mabilis. Okay, first we have antidiuretic hormone or vasopressin or ADH. Okay, basta alam natin for CM, this one regulates water reabsorption sa mga parts ng nephron na ito. But remember, ang secretion ng ADH will depend on your hydration status. Inom ka ng maraming water, masama ang sobrang daming tubig sa katawan. Anong gagawin ng kidneys? Itapon yung excess water na yan. Bababa mo na yung ADH. Ngayon, kung bumaba yung ADH, saan yan tatapat? Sa left or sa right? Siyempre dito. Kapag mababa ang ADH, ihi ng ihi ng ihi, mataas ngayon ang urine volume. And this is just the opposite kapag meron kang dehydration naman. Basta kabalikaran lang siya totally.
Now we have two disorders ng ADH. Here we have DI and SIAD or SIADH. Basta magkabaliktad lang po yung dalawang yan. Sa DI, wala kang ADH. Now, kung wala kang ADH, saan yan tatapat? O may DI ka daw, saan kaya pwedeng tumapat yan? Sa left or sa right? O, tinuturo ko na dito. Siyempre sa right. Kung wala kang ADH, ihi ka ng ihi ng ihi ng ihi. Yun ang karakteristik ng diabetes insipidus. Ihi ng ihi. Para nga daw madaling ma-remember yung diabetes insipidus, anong initials niyan? DI. DI for dami ihi. O, di ba walang kwenta? Pero effective. DI dami ihi. Yan ang karakteristik ng insipidus. Ihi ng ihi. Now, yung SIADH naman or SIAD is just the opposite. Kung marami kang ADH, syempre absorb ng water, hindi gano'ng umiihi. Basta magkabalikan lang itong dalawang ito. Another one hormone here, we have aldosterone. Basta for clinical microscopy, alam natin it regulates sodium reabsorption. The other details are discussed in your clinical chemistry lecture. Alam mo ba, my friend, na before ma-release ang dalawang hormones na yan, meron mo ng system na naka-activate. Uy, system, narinig mo yon? Speaking of that, have you heard of RAAS? Ay sir, alam ko yung RAAS na yan, the renin-angiotensin-aldosterone system. Pero ang tanong, alam mo ba talaga ang nagaganap dyan? Ay sir, hindi po, pangalan lang po alam ko. Okay, pag-usapan natin yung RAAS na yan, gamit ang pictures na ito. Majority ng sasabihin ko ay nasa handouts mo lang, pero para mas tumatak sa utak mo, gamit tayo ng pictures. Remember, meron tayong tinatawag na photographic memory. Ganito yan. Sabi daw itong RAAS na ito ay na-activate kapag mababa ang iyong blood pressure. Kapag ganon, yung iyong JG apparatus, particularly yung macula densa, anong gagawin? Uutusan niya yung JG cells or juxtaglomerular cells ng iyong kidney to produce an enzyme known as renin. And this renin converts angiotensinogen into angiotensin 1. At sir, nakakalito naman ko yung mga terms na yan. Ganito gawin natin. Imaginein mo yung JG apparatus, ito yung pamilya. Yung macula densa, mama mo. Yung JG cell, papa mo. Tapos si angiotensinogen naman ay si baby. Tapos itong renin naman ay kanin or pagkain. Anong ginagawa ng family kay baby? Pinapakain ng renin. Kain ng renin. So si angiotensinogen ay naging chubby, naging tambok. A1 na siya ngayon. But remember, my friend, na ang A1 is still inactive. Hindi pa yan nagwo-work kasi mabigat, mahirap kumilos, tambok. Okay? Now, in order for A1 to become active and stronger, pupunta siya sa gym. In this case, sa lungs po